So, hello mga kababayan and welcome dito sa ating Dear Kabayan. Ito ang mga kwentong ng mga OFW. Yung mga kwento na hindi nila makwento, pero ako yung magkikwento sa kanilang mga kwento. Sa madaling salita, ako na yung nagiging marites para sa kanila. Char lang. So, ngayong gabi, meron tayong sender mula sa Taiwan. Itago na lang natin siyang pangalang Melissa. So, si Melissa ay nag-reach out sa atin at pinadala ang kanyang sulat gamit ang email. So, kung nais ninyong magpadala ng inyong mga story, pwede rin yung i-email sa akin o di kaya i-message nyo na lang ako sa aking Facebook account na Kabayan Teo. So, para gabi-gabi mayroon tayong babasahin at dito sa ating programang Dear Kabayan ay baka ito ay kapupulutan ng magandang leksyon, aral sa ating mga kapwa OFW. So, gayon pa man, sisimulan ko ng basahin ang liham ni Melissa. At tawagin natin itong Love Across the Distance. Sa madaling salita, LDR. Char lang. So ito ang sabi ni Melissa, OFW sa Taiwan. Dear Kabayan Teo, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Gusto ko lang po ibahagi ang kwento ko, baka sakaling may makarelate at kahit papano gumaan din ang loob ko. Ako po si Melissa, isang OFW dito sa Taiwan. Ako po'y taga Coronadal, 32 years old, at 3 years na po ako nagtatrabaho dito bilang factory worker. Mahirap malayo sa pamilya, pero mas mahirap palang malayo sa taong mahal mo. Char. May boyfriend po ako, si Jan. Ikaw Jan ha? Sino mga Jan dito? Baka ikaw yan. Sabi ni Melissa, we've been together for 5 years. And 3 years doon ay long distance relationship. So ibig sabihin, 5 years na pala to sila, no? At 3 years na siyang nagtatrabaho bilang OFW sa Taiwan. So matagal na din ang kanilang LDR na relasyon. Ang sabi ni Melissa, sa una po, masaya pa, video call, gabi-gabi, chat buong araw, update dito, update doon. Pero habang tumatagal, parang unti-unting nagbabago ang lahat. O, ayan na. So, ito na nga. So, mamaya tayo mag-ano dyan. Balikan natin yan. Sabi ni Melissa, lately, ramdam ko na parang ako na lang ang lumalaban. Wow! Hindi na siya gaya ng dati. Hindi na sweet, bihira ng mag-message, at kung minsan ang lamig ng pakikitungo. Kapag tinatanong ko kung may problema, ang sagot palagi, pagod lang daw siya sa trabaho. So, ibig sabihin, no, parang nanlalamig na sa kanya, nafe-feel na ni Melissa. Alam mo ng mga babae, malakas ang instinct ng mga yan. Oh, tingnan mo, di ba? Nanlalamig na. So, ang sabi ni Melissa pa, ipagpatuloy natin ang kwento, ayoko pong magduda o may pagdududa na. Pero minsan, hindi ko maiwasan. Kasi kahit pagod ako dito, sinusubukan ko paring mag-effort para iparamdam na mahal ko siya at nandito lang ako. Pero bakit parang siya ang lumalayo? Oh. Ngayon, nararamdaman mo na, no? Nagdududa na siya. So, minsan di na sila nag-uusap siguro, ayaw nang kausapin siya. So, merong something ito. Pagpatuloy ko yung kwento ni Melissa ha, kanyang sulat. Hindi ko po alam kung ako na lang ba ang kumakapit sa relasyon, unti-unti nang nawawala. Mahirap po, kabayan, lalot na't wala akong feeling, ay hindi pala, mali yung pagkabasa ko. So sabi niya, hindi ko po alam kung ako na lang ba ang kumakapit sa relasyon,
unting-unting nawawala. Mahirap po kabayan, lalo't na't wala ako sa piling niya para tanungin ng harapan o mararamdaman man lang kung magsabi pa ba siya ng totoo. So, yun nga, mahirap nga kasi malayo kayo, tapos hindi mo naman siya nakikita, tapos ikaw lumalaban ka pa, ikaw yung hindi ka nawawala yung feeling mo sa kanya. Ikaw ngayon nagdududa ka na kasi yung mga ginagawa niya dati ay hindi niya na nagagawa ngayon. Yung dati kayo nag-video call tapos ngayon wala na. So kaya may pagdududa ka na. So ang sabi niya dito, maraming salamat po kabayan Teo sa pagbibigay ng oras sa kwento ko. Sana marinig ito ng ibang katulad kong OFW na nagmamahal mula sa malayo. At sana kung sakaling marinig ito ni Jan, patay ka Jan. So, para to sa iyo Jan maaalala niya yung mga pangako naming dalawa. Kahit ilang taon at kilometro na ang pagitan. Di ba may promise pa sa una lang kasi yan Char. Lubos na mo gumagalang si Melissa OFW ng Taiwan. So, i-recap natin, si Melissa nagpadala sa akin ng sulat. So, ang kanyang kwento ay sa pagmamahal, LDR, relationship pala to sila ni Jan, yung kanyang jowang si Jan. So, LDR sila. So, 5 years na siyang OFW. 5 years na yung relasyon nila, pero 3 years na siyang OFW. Ibig sabihin, 3 years na yung LDR nilang dalawa. So, ngayon, habang tumatagal, yung dating video ko lagi, tawag doon, tawag dito, yun ay nawawala na. So, kaya nagtataka na si Melissa. Kumbaga parang may instinct na siya na parang nanlamig na. Kumbaga. So, isa yan sa problema talaga ng mga LDR na relationship. So, merong iba naman na okay. Meron din iba talaga. Mostly, nawawala talaga yung love. Kumbaga. So, ngayon, si Melissa, nag-send sa atin ng sulat para din daw baka relatable din ang ating mga kababayan o makaka-relate din sa liham ni Melissa. So ngayon kay kabayan, mga kababayan, pwede kayo mag-comment dyan kung ano ba yan may iba na ba si Jan or nagmahal na ba si Jan or baka nagtampo lang, hindi rin natin ma-judge si Jan, baka meron ding pagkukulang si Melissa kaya nawala na ito or baka mamaya busy lang talaga, or siguro gusto kasi ng mga karelasyon talaga yung andyan ba sa gilid, yung hindi malayuan, kasi parang hindi rin yung iba hindi nila gusto yung malayong relasyon kasi. So baka yun yung nangyari, pero hindi natin ma-judge si Jan kung siya ay nawala ng gana kasi nga LDR. O di kaya kasalanan din ni Jan or makamay-maya kasalanan din ni Melissa kung bakit nanlamig na. So hindi naman kasi binigay talaga lahat na detalye ni Melissa na kung ano ang mga pagkukulang niya, baka may pagkukulang din siya bilang karelasyon or di kaya ayaw na talaga ni Jan sa kanya. So kung marinig mo to ngayon Melissa, ang iyong sa ating dear kabayan, ang nais ko lang sabihin sa iyo, pag feeling mo na ayaw niya na, magdasal ka lang at tanggapin mo. Kasi kung lumalaban ka pa rin, ikaw lang din yung nasasaktan. Tanungin mo siya, di mo namang sabihin na mag-reach out ka sa kanya na wala namang problema kung magsasabi ka lang ng totoo. Ang mahalaga, may closure kayong dalawa. Kaso lang, minsan kasi mga lalaki, di ba? Parang ghosting na lang kasi nahihiya sila or hindi nila masabi yung kanilang nararamdaman. So dapat bilang isang karelasyon, pag hindi mo na feel yung relasyon mo, sabihin mo yung iyong nararamdaman, yung totoong nararamdaman kumbaga. So ikaw naman Melissa, dahil ikaw naman nagpadala ng liham sa akin ng sulat, pinakamagandang advice ko talaga, of course mag-advise din ng mga kababayan natin dito sa comment section. Ang advice ko sa iyo, kung ayaw niya na sa iyo, di pakawalan mo na. Kasi mahirap kasi minsan yung ipagsiksikan mo ang sarili mo na ayaw niya na. Mas masasaktan ka noon.
So, lagi mo lang isipin na minsan ang rejection, redirection, so hindi talaga siya pala para sa'yo. May mas ibibigay pa na karapat-dapat para sa'yo. O di kaya, kung baka may pagkakamali ka sa kanya, sa next na relasyon mo, pwede mo nang maitama. So, hindi ko maibigay talaga dahil hindi naman talaga ako expert sa relationship, no? Ang sa akin lang, base lang sa aking kaalaman or base lang sa aking pananaw sa buhay. So, kung ikaw, ayaw niya na sa'yo, edi hayaan mo na lang siya. Pakawalan mo na lang at maghanap ka ng mga bagay-bagay na magpapasaya ka sa'yo. O di kaya maghanap ka ng mga jowa na lang din na mas malapit sa'yo. Kasi hindi rin natin talaga masisi yung mga lalaking iba na naghahanap talaga sila yung kasama nila. O di kaya yung malapit sa kanila. Kasi mahirap po ang LDR, lalo-lalo na dyan. Andiyan ka sa Taiwan, ilang oras ba ang pagitan, no? So, minsan yung time ba, differences, tas minsan yung, syempre, aalis kayo, o di kaya yung banding, wala, no? Wala yung banding. So, tingnan mo din ang iyong kamalian. Hindi lang yung kamalian din ni Jan. So, ganun pa man. So, good luck sa Melissa, no? Ang ating OFW sa Taiwan. Maraming salamat dahil nagpadala ka ng iyong sariling kwento, no, yung mga untold story ng mga OFW. So ito naman sa iyo is about naman to sa LDR. Kaya pinamagatan ko na lang itong Love Across the Distance. So ganun man, Melissa, no? So ingat ka dyan sa Taiwan at sa mga kababayan natin dyan, ano ba sa tingin ninyo, no? Kung ano ba problema ng mga mostly ng LDR? Meron namang ibang nagsasucess, okay naman sa kanila. Meron talagang mostly talaga ay hindi talaga okay ang relasyon kapag LDR. So, ngayon pa man, dahil alas 9 na ng gabi, so maraming salamat sa ating mga tagapakinig and God bless po sa lahat. Sa susunod na ating babasayan na liham, o di kaya kung meron kayong sariling kwento, isend lamang sa ating email, no, na nakikita nyo dyan kanina sa screen, o di kaya i-message nyo na lang sa Facebook ko na Kabayan Tay.